Bukod sa puso. Nilagyan ko ng semento ang motor ng boyfriend kong babaero. Sharing ko to para sa mga sisi nating niloloko pero ayaw magpakamartir. Masyado na tayong maganda para maghabol. 2 years kaming live-in ng ex ko. Tawagin na lang natin siyang Marco. Sa umpisa, siya ang standard ko. Masipag, sweet, at may pangarap. O, yun ang akala ko. Hati kami sa lahat. Kuryente, tubig, groceries. Pati sa motor niya, hati kami sa down payment at monthly amortization. Ilang overtime din ang tinanggap ko para lang makumpleto yun. Every sweldo, may parte agad para sa hulog. Hanggang sa ma-fully paid. Pero dahil marupok at in love ako noon, sa pangalan niya nakarehistro. Mas madali kasi kung isang pangalan lang, sabi niya noon. Tanga ko, naniwala naman ako. Isang hapon, may nagchat sa akin. Dati kong workmate. Girl, nakita ko si Marco. Ha? Saan? Nasa motel. Siyempre hindi ako naniwala agad. Baka nag-grab lang, baka nag-deliver. Pero nang isend niya ang picture, boom! Nasa parking ng motel ang motor na pinaghirapan namin at sa likod niya may babaeng nakaklingi dress na kayakap pa. Resibo is real. Hindi ako nagwala, hindi ako tumili, hindi ako nag-post ng cryptic quotes. Kalma lang ang person. Pag uwi niya, sinalubong ko pa ng "Hi love" sabay beso. Habang sa loob-loob ko, pinaglalamayan ko na ang relasyon namin. Nang makatulog siya, chinek ko ang phone niya. Malinis, deleted lahat, prepared ang loko. Pero kahit walang message, sapat na ang picture. Hindi ko kailangan ng confession. Doon ko na-realize hindi lang ako niloko. Ginamit ako. Sa loob ng 2 taon, ako ang katuwang sa lahat. Ako ang katuwang sa pangarap. Ako ang katuwang sa motor na ipinagmamalaki niya sa tropa. Tapos may iba? Bigla akong natauhan. Hindi ako iyakin. Hindi ako magmamakaawa. Hindi ako maghahabol. Pero hindi rin ako magpapakatanga. Sakto may nagpapagawa ng garahe ang kapitbahay namin. May mga sako ng simento sa labas. May halong ready mix sa isang timba. Lumabas ako. Kuya, pahingi naman ng konting halo pang patch lang sa likod. Sabi ko. Hindi naman siya nagtanong. Binalikan ko ang motor. Tinitigan ko. Ang daming memories. Mga late night rides, mga biglaang beach trip, mga away na natatapos sa drive. Pero ang mas malinaw sa akin, ang mga hulog ko. Binuksan ko ang gas tank at doon ko ibinuhos ang simento. Isang timba, 2 buhos hanggang sa mapuno. Semento version ng full tank. Bulong ko sa sarili ko. Since kalahati nito akin at hindi ko naman makukuha dahil sa'yo nakapangalan, edi wag na lang natin pakinabangan pareho. Tahimik lang ako, walang drama. Parang nagdidilig lang ng halaman. Pagkatapos, sinara ko ng maayos ang tangke. Pinunasan ko pa ang labas para walang bakas. Pagpasok ko sa loob, nagsimula na akong mag-impake. Hindi ako nagmamadali. Pinili ko lang mga gamit ko, mga damit, mga sapatos, mga gamit ko sa work. Yung ref, hati kami, iniwan ko. Yung TV, sa kanya nakapangalan, iniwan ko. Pero ang dignidad ko, dala ko. Bago ako umalis, tiningnan ko siya habang tulog. Hindi ko na siya mahal sa sandaling iyon. Hindi na galit ang nararamdaman ko, kundi clarity. Nag-book ako ng Grab, inihatid ako sa apartment ng pinsan ko. Bago ko siya i-block, nag-chat ako. Alam ko yung sa motel, kaya ni-full tank ko na yung motor mo.
Ingat ka. Block sa lahat. Facebook, Instagram, Viber. Clean cut. Kinabukasan, sunod-sunod ang mga tawag mula sa unknown numbers. Hindi ko sinagot. After 2 days, may nag-PM sa akin. Pinsan ko. Girl, nakita ko si Marco sa FB group ng mga mekaniko. Sinend niyang screenshot. Caption, looking for, gumagawa ng motor yung kayang magtanggal ng namuong semento sa loob ng makina at gas tank. Respect post. Napatawa ako. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagwala. Nagfi-feeling construction worker lang. After a week, may nag-message sa akin ng mutual friend namin. Grabe ka raw. Sira raw ang buong makina. Hindi na ma-repair. Sumagot ako. Ganun talaga pag may halong semento. Hindi lang sa motor. Pati sa relasyon, pag may halo ng kasinungalingan, tumitigas din. Hindi na maayos. Hindi ko to sinasabi para gayahin niyo ako. Hindi ko rin to pinagmamalaki. Pero minsan kailangan mong iparamdam sa taong ginago ka na may mga consequences ang actions niya. Hindi pwedeng ikaw lang ang laging talo. At oo, alam ko may magsasabing immature. Pero mas immature ang lalaking may live-in partner na nakashare sa bills tapos may motel package sa iba. Ngayon may sarili na akong inuupahang studio. May sarili na akong ipon. At sa susunod na may makikilala akong lalaki, hindi na ako hahati sa hulog kung hindi malinaw ang papel ko sa buhay niya. At kung may motor man ulit sa kwento ko, siguraduhin kong sa pangalan ko nakarehistro. Kasi mga sisi, hindi tayo pang backride lang. Tayo ang dapat nagmamaneho ng direksyon ng buhay natin. Kwentira, tahanan ng puso, mga salitang totoo sa yakap ng bawat kwento. Di ka na nag-isa rito. Makinig ka, huminga, hayaan mong umibig kahit sa